Ano? Boom! Okay, bato mo! Okay. Boom! Ayan na. Ayan na, lusob. Yes. Move! Dapat ba ito eh? Nakakaawa pa itong mga babae natin eh. Boom! Yeah! Bumaba kayo para makakuyog kayo dyan. Composition po ng Pangulo, composition, baka may any comment kayo. Pag ikaw presidente ba, Eto na. tapos alam mo na kung Boom! ano yung nangyayari. Eto. Tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung Boom! tanang bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Boom! Kata. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya Ito na. ng speaker Yun! na involved sa bribery Boom! in nakalagay sa isang kaso doon sa Boom! Amerika. Eto na. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. Boom! So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Boom! Siyempre, hindi na, di ba? So, ano nangyari sa budget natin? Mahina nga, weak leader nga si Marcos eh. Yung Sapul. budget natin. Ha. Tapos, siyempre, sumabog na. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bigo! So yan, magandang araw sa inyo mga babayan. No? Napakaganda na pag-uusapan natin ngayon. My goodness! So yan, kitang-kita nyo ha, si BP Sara mag-isa lumusob sa gera. Sangkatutak na mga demonyo ang kaharap. Pero nakita nyo, hindi man lang siya namutla, hindi man lang siya natameme, hindi man lang siya yung nautal-utal. O, di ba? Tapos si Kulot, unang tanong niya, pinsan mo ba si Saldico? No, tinanggi niya. My God, pinsan mo, tinatanggi mo. Ngayon mga babayan, nung dati ay sikat si Saldico, ngayon tinatanggi na ng mga best friend. Kita mo pinsan, tinanggi. So, nakita nyo sa isang hearing natin, sa isang vlog natin, na talagang pinakita ni BP Sara yung kanyang mga ebidensya. Merong nawawalang 3.8 pero sabi ni isang idol dyan, ako na kukuha sa COA, papakita ko sa inyo. Ang galing, no? Oo, sinupalpal, no? Nilampaso ni BP Sara ang mga demonyo. Kita nyo naman kung ganong kagigil. Sa isang vlog natin, itong si Kulot, si congressman ko, no, na tinanggi niya, na pinsan niya, si Saldico. O, di ba, gigil na gigil. One more time. Sabi pa niya, one more question. Di na, naglabi ka na ng las eh. Naglas ka na, babato ka pa. Alam mo, gigil na gigil ka na eh, no? Halatado ka, ma'am. Ipapariban kita para yung kulot mo maunat eh, no? So, mga babayan, nakita niyo naman, no, na si BP, na baga yung kanyang mga Office of the Vice President na mga kasamahan, hindi na ho niya pinapunta yun. Wala na, siya na lang mag-isa. Ganun katapang ang mga Duterte. My goodness. So dito sa video na to mga babayan, ipapanood natin sa inyo yung interview niya sa mga media. At kung paano niya sapulin, sapuk-sapukin si Tambaloslos. At may balita po tayo, si Tambaloslos ay kinuha na ang mga gamit sa kanyang opisina at ayun. At dito sa video nito, mamaya papakita ko sa inyo, yung sasakyan ni Tambaloslos ay pinagbabato ng mga kababayan natin na galit na. My God. Dapat ang binato dyan, mga graba yung mga batong malalaki. Pasalamat kayo, mineral water lang at mga kamatis ang pinagbabato sa inyo. My goodness. So ganito mga babayan, panoorin natin tong interview kay BP Sara. Napakatapang, hindi man lang nauutal na tulad ni Bongbong Marcos, no? At dito sinapul din ni BP Sara si Marcos Jr. Sabi nga niya sabi ng isang nag-i-interview, alam kaya ni BBM, ni Marcos Jr. ang mga nangyayari sa Pilipinas? My God, anong sabi ni BP Sara? Mga bata nga, alam siya presidente pa.
Ang lupit. O tara mga babayan ha, don't forget to like at ayan, like nyo itong video na to tapos paki-subscribe na rin po mga babayan ha. Okay, panoorin natin to. At tara, let's go! It was actually for last Friday. Ready naman na yung last Friday para pumunta dito. But the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun. Ang pag-present VP, no? budget ng Office of the Vice President at pag-defeat ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang pumarap ngayon sa budget hearing po ng OVP. Oh yes. Yan. Oo. Oh yes, oh yes. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila, it is best kung ako na lang yung maharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. Next question, Marian. VP, yung 7.4 million pesos po na binanggit niyo, security personnel po, na public funds po ba galing? Yes. Oo. Napakaklaro na, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Ma'am, you were given an option earlier kung na pwede niyo i-waive yung parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung ano ba yun? Tradisyon na yun nila, no? The privilege. Yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions, Fred. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect ng tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan, pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi nila sila magtatanong. So ano po yung reaction tuloy na yung almost all of the minority block po ma'am, hindi na rin po nagtanong aside from Makabayan? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Pakiulit. Aside po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong ng almost lahat ng minority, members ng minority sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So, ano po yung reaction po ninyo na parang dalawa lang sa minority, yung Makabayan Block lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members, ma'am? Wala akong feelings or reaction sa doon. Ma'am, why Last- the House of last question. Appropriations Panel extended parliamentary courtesy to you this year? Because last year nga po medyo nagkaroon ng intense scrutiny over your over alleged secret fund issues. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Pero may- mentioned that you were Last question to. kasi Minsan lang tayo nagaganito. subject of an impeachment trial po. Ma'am, are you still expecting? Diba? Wait lang. Still preparing your Wait lang. Diba?
Kita nyo mga kababayan ha, nag-aaya na to si boss na last question. My God. Ang sabi ni BP, minsan lang tayo magganito, sige na, samantalahin na natin. Samantalang itong si BBM, takot na ma-interview sa mga ganitong mga media. My God! Di ba? Ang lupit talaga ng magiging presidente natin sa 2028. 2028, o tama. O di ba? Grabe nakita nyo mga babayan, no? Itong si boss, inaaya na si BP, last question, na. Ngayon, si BP, ayaw niya pang umalis kasi gusto niya pang magsalita. Ganyan ang magiging presidente natin, mga kababayan. Ang lupit, no? Kasi mabibitin din yung mga Pilipino, eh. Marami pang gustong marinig ang mga kababayan natin sa bibig ni BP. Siyempre, gusto natin makasagap pa ng mga balita. Itong si boss, gusto pang, sasampalin kita, boss, eh. Minsan lang namin makita namin si BP sa ganito, eh. Ayain mo na. Buti na lang si BP. Sige pa. BP, pasok pa ba, BP? Lupit ni BP namin, oh. Pasok. Asan na ba? Oh, ito. Pasok. Oh yes, kasi kung hindi man yan tuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. Siyempre, panalo ka na. How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home po travel investment pledges? Oh, I'm sorry, again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno Yun! sa mga biyahe ko abroad. Okay. Ma'am, babalik kayo dito sa plenary deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po ba kayo kay Kong Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. Ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, si PR, Korean? ba kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time? Kasi Oh! yung word kanina nag-react si Senator O, banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na Ito mga kababayan ha, napansin ho ng mga media na itong mga dating kung magtanong ay balasubos at mga bastos, ngayon ay bumabait na po kay BP Sara. Ano po sa tingin nyo, anong dahilan ng mga demonyo? Ha? Takot na sila mga kababayan. Kasi amoy na po nila na si BP Sara ang next president sa 2028, baka nga hindi matapos ni BBM ang kanyang termino. Oo. Ngayon nga po, balak na ho siya kung magtatagumpay po tayo sa pagpapatalsik kay BBM, ay uupo na itong si BP Sara. Ngayon ho, ay lumalabas ho na balita na itong si Martin Romualdez Tambaloslos may Loslos ay bumaba na ho sa pwesto. Pero itong si Tambaloslos na to, kahit bumaba ka, boss, boy, ay talagang mapapanagot ka. Ipapakulong ka. Hindi po pwedeng hindi ka mangukulong sa bilyon-bilyong ninakaw nyo. Okay, ina nyo. So tuloy pa din to mga babayan, mahaba-haba pa to kasi babanatan pa ni BP Sara itong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Tuloy natin. Ano bang description ng paano yung mga... It was just, Oo. more tame this time. Oo, kasi, di ba, hindi naman sila nagtatanong about Kasi sa boss, budget. gusto mo kaya Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para Boom! bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime, wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario or you prepared for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? Far from the last time you Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, Yun, bumabanat diba? ako kaya naging intense siya. So kanina,
naisip Galing. ko, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Ba't nga ba hindi? Ba't nga po? Naaawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that the stress of an intense and heated Boom! hearing. Marian. Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Sandali mga babayan. Kita nyo ha, narinig nyo mga babayan, ang galing sa bibig ni BP Sara ha. Hindi na lang siya bumanat kasi naawa siya daw sa 81 years old na mga buhaya. Siyempre, kung naging intense po yan, babanat itong si BP. Kita nyo, napaka-blooming ni BP, napakaganda. Puwit lang si Lisa Marcos. Puwit ka lang, Lisa Marcos. Yung asawa mo, pababain mo na dyan. Uupo na itong ang presidente namin, BP. My God. Pasalamat kayo ha, hindi kayo inupakan ng BP namin ha. At kung umupak yan, kahit magtulong-tulong ka dyan, pahiya kayo. So bakit? Kaso, alam nyo mga babayan, kaya hindi na umupak itong si BP. Kasi naaawa na sila sa kanila eh. Saka ramdam ni BP mga babayan, yung mga maamong mukha ng mga demonyo. Di ba? Kaya naawa na lang siya. Biruin nyo ha, maawain pa rin to si BP ha. Pero BP, pag naging pangulo ka na, huwag kang maawa sa mga yan ha. Huwag kang maawa, ipakulong natin lahat ang dapat ipakulong. Unang-una si Bongbong Marcos at si Romualdez ha. Si Torre, isama mo na rin, sama mo ha. Sama mo yan. Hindi siya tumawag kahapon. Last Friday siya tumawag. Is okay. Paano okay? Can you elaborate ba? He's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. So updated po na nangyayari ngayon, nabanggit yung nga pong flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Ito. Kasi bawal ako mag-discuss kung anong pinag-usapan doon sa loob. So, hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay, next question. Any more? Meron na kababasa. Sir, sandali! Sinasabi kasi ni Atty. Bonfan, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president. Kasi di ba parang, kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts. Are you able, you think Marian. he is well, ma'am? He is fit to stand trial? Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-enforce sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you Next able question. to see former Vice President Robredo when you visited Nagapo? Did you have the chance? Nagiging itong si Boss eh. Kasi ganito yun. Noong nagkita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former Vice Presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Galing, no? Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganon, updates. At dahil doon, binanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung nagaganon yung isang former Vice President. Being a Vice President, ayoko yung ginaganon ang mga former Vice President. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Haji. Usap po kayo. Hindi man. Sir, Wala saglit! kaming
Wala kaming numbers sa Protein isa't kita eh. isa. Haji. Apo. Ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez na. Dapat lang. Yun. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget 2023, 24, 25. 5. Malamang agawan na naman yan ng Yan. budget sa 2026. Eto na. Kaso wala namang agaw. Tanggal si Romualdez. Budgets natin, makita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice Diba, President. busy? Para Yan naman, para ko isipin kung Masipag. anong nangyari sa House of Representatives. Boom! Other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment dun sa independent commission po ng Pangulo, yung composition, baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, Eto na. tapos alam mo na kung Boom! ano nangyayari. Eto. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung tanang bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan. Boom! Diba? Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya Ito na. ng speaker Yun! na involved sa bribery Boom! in nakalagay sa isang kaso doon sa Boom! Amerika. Eto na. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. Boom! So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Boom! Siyempre, hindi na, di ba? So, ano nangyari sa budget natin? Mahina nga, weak leader nga si Marcos eh. Yung Sapul. budget natin. Ha. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. Naku po. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, Oo nga. ayusin mo na yung, Ayusin. sabihan mo na yung mga kaalyado mo Yun. sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagunan na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Boom! Dami dyan, may bahay sa abroad. Hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Eto na. Alam niya ba yan? Ito. Alam nga ng Alam nga bata ng bata, na nakikinig lang, Nakikinig lang, nanonood lang ng balita, nanonood lang ng balita, lang ng nagbabasa. budget. Presidente presidente hindi pa niya kaya? alam. Wala weak leader nga ma'am eh. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM, and of course, dapat po ba talaga kasuhan na si Speaker and si Sandy Boom! po sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Boom! The Speaker was your campaign manager. Ganda ni BP, oh. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Oh. I mean, yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang Yes. pumipili ng speaker ay ang presidente. Siyempre, pinsan eh. Pinsan na eh, madami pinsan. Naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas.
Ma'am, yung upo Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po, ma'am. Sa Senate. Ano naman? Hindi naman tapos yan. Ate Chris. Meron na lang, ma'am. Hindi naman madami. Sinabi niya ni SP kahapon, napaka na lang daw ito ng minority. Kaya medyo napikon si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng... Ay, sata. Tota. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas. Sabihan niyo yung mga kaibigan niyo sa Senate. Yeah, da. Hindi Maganda na naman bukas ah. hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po? Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Para din siya talaga si ano, tatagdigong eh, no? Si BP. Hindi. Yung si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Naku po. Hindi Text si mo po Senator yan, Amy. madam. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun Boom. yung 20 at 21 po. All night sa bago. Friday, mga babae na. Huwag kayo mawawala. Yun, thank you, madam. Thank you. Thank you. So, ayun, mga babayan, nakita nyo ang napakaganda nating magiging Pangulo sa 2028. Kita nyo naman kung magsalita, yung presidente, hindi yung ganyan. Ay, anong gagawin sa bansa natin? Ba't ba nagkagulo-gulo? Kasi naglagay ako ng speaker na gago. O, ha? Yan ang, alam nyo, ito, nakita nyo naman si Sir, di ba? Last one more question, last one. Ano, alis na kami. Ha? Kita nyo, siya pa mismo, sandali lang. Minsan lang to. Talagang pinagbibigay niya yung mga media. Ganun ang lupit. Ibang klase talaga ang mga Duterte, mga babayan. Samantalang yung iba, mga suplado-suplada, kalamong napakaganda, puwit lang naman kayo ng BP namin, kung makaasta kayo, ha? Kita nyo mga babayan na, ayan na, lumulusob na mag-isa sa gera si BP Sara. Okay, panahon na para lumusob. Lumusob siya mag-isa, pero yung mga kalaban, natameme mga kababayan, ha? Natameme. Oh, bakit bigla kayong bait, ha? Dahil amoy nyo na napanalo na si BP Sara sa 2028 at si Bangag mawawala na at si Martin Romualdez wala na. Oy mga kababayan, si Martin Romualdez dapat bantayan yan kasi may sariling jet yan. Pag yan ay lumipad, magkakasama na sila ni Saldico, puking ina. Paktay tayo dyan. Woo! Kita nyo naman mga babae, makulit talaga to si BBM eh. Sinabi nang wag mo nang kuning speaker yan eh. Makulit ka eh, dahil pinsan mo, malaking utang na loob mo, Marcos Jr. My God! So ayan, nakita nyo, meron pa tayong mga kababayan, ito pa. Ito. Ito Aha, ito naman pinagbabato. Ayan o. Pinagbabato ang sasakyan ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ba to o si Abante? Kasi madilim eh. Yung balita ko, si Abante. Abante! Si Abante meron tayong vlog mga babayan na si Abante ay yung mga kasamahan niya mga pastor ay nagsalita na rin sa lansangan. Kita nyo kung gabastos-bastos pala yung Abante na yan at ay napakalaswa. Oo, nababaliw na yata itong tatanggalin na rin siya sa pagka-pastor. Mga kababayan, hindi na ho nakatiis yung mga kasamahan niya mga pastor, mga babayan, nagsalita na at sinabi na ang kababuyan at kabastusan nitong matandang Abante na to. Hindi na raw ho nila kaya yung mga pinaggagawa nitong matandang Abante na puro pa atras naman ang nalalaman. So, panoorin niyo po yun sa isang vlog natin. So, ito mga babayan, pakita ko lang sa inyo, bago ho tayo matapos ay panoorin ho natin tong ginawa ng mga kasamahan natin na nang bato na ho ng mga sakyan ng mga ng mga senador o congressman. Ito panoorin ho natin ere. Asan na ba? Yan. Yan Boom. Okay, bato mo. Okay. Boom. Yan lusob. Okay. Boom! Dapat ba ito eh? Nakakaawa pa itong mga babae natin eh. Boom! Okay! Bumaba kayo para makakuyod kayo dyan. Okay. Boom! Hari ng mga buhaya!
Mabuhay ang bansang Pilipino! Mabuhay! Pagpatuloy natin ang ating kampanya para tuloy na mawala ang korupsyon dito sa ating bansa. Mabuhay, Pilipinas! Maraming salamat po, Sir. Okay, may nagchat para sa akin, maraming pag-iniral na darating. Yan! Tulungan tayo sa laban na ito. Nag-text na sila sa akin. Kailangan natin. Isa na si General Kita. Parating na rin si General Kita rin. Mitran yun eh. Ibang mga MUP. Darating, tulungan tayo sa laban na ito. Sa korupsyon na ito. Isa na initial ang panalo natin. May kasunod pa na laban. Hindi natin tatapusin ang laban. Hanggang tayo, hindi natin natatapos ang korupsyon sa Pilipinas. Boom! Kaya kailangan natin matapos ang problema sa bansa. Marami kong nagtatanong kung dapat namin hindi pa kasi gustong sumunod. No? Tayo po ay So yun, nakita nyo mga kababayan, pinagbabato na ha. Ang mga dumadaan ng mga congressman or senador ba yan, wala na ho silang magawa. Ito si Tamba, nagkalsabalutan na. Takot sila, magagaya po sila sa nangyari sa Nepal. So sa Biyernes po, wag po tayo mawawala mga kababayan. At tumulong po tayo sa adhikain ng bawat Pilipino na wakasan po ang mga demonyo sa lipunan. Kasi tayo po ay lumulubog na po. Lumulubog na nga sa baha, lumulubog pa ho sa utang. Kaya mga kababayan, yung mga ano dyan, magsigisig na po tayo. Tanggalin na po ang sandamakal na mga buhaya. Grabe, no? Nung nagkaroon ng Marcos, kala natin mas gaganda. Sabi ni Marcos dati, wala nang magugutom. Putang ina, kabaliktaran pala lahat. Walang korupsyon, kabaliktarin lahat. Walang makakapasok na ICC, kabaliktarin din. Hindi ba? Hindi makukuha si Tatay Digong nyo. Kabaliktaran din, puking ina. Hindi ba mga kababayan? Ibang klase ho ang kademonyuhan ngayon na nangyayari sa bansa natin. Kaya ngayon mga kababayan, kung totoo man ang sinasabi ng isa sa retired na sundalo, 80% na mga retirado na mga armed forces ay tutulong po dito sa gagawing rally itong Friday. Kaya ngayon pa nga lang ho ay nag-aalsabalutan na si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos ay may pahayag kung hindi lang daw siya presidente ay sasama daw siya sa rally. Kita nyo ano bang klaseng utak naman to? Di ba mga kababayan? So ganito mga kababayan. So kita tayo ulit sa panibagong vlog natin ha. At kung nagustuhan mo tong video natin, don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Subscribe mo lahat ng mga DDS vloggers na mga kasamahan natin na patuloy na sumusuporta sa ikakaunlad at pagtanggal sa mga demonyong mga kabayong bundat na pinag-isa na yung buhaya, kabayong buhaya. So, shoutout po sa mga kababayan dyan, yung mga kumare ko na nanonood dyan at nakalike dyan sa video na to. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, shoutout sa iyo na napakaganda kong kumare ng Pulaan Lips at mga sir. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa 21. Parang dito na po tayo magkikita sa Batasan Pambansa, diyan sa may Quezon City na po. Parang diyan na po kasi nandiyan yung mga buhaya eh. Okay, maraming salamat po. See you on my next vlog. Bye-bye.